Bumalik ka dito pagkalipas ng napakahabang panahon. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin, may asawa na kayo. May kapatid pa ako. Hindi ko alam paano ipaproseso ito na eh. Anak, nagawa niyo yun kasi alam niya, wala tayo sa buhay niya. Walang sapat na dahilan para maintindihan ko yung ginawa niya sa akin. Huwag lang magkukrus ang landas namin dahil talagang babayarin ko siya talaga. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan mo ako para nakawan uli yung pamilya ko? You won't believe kung sino nakita ko sa parking lot. Si Jun. Oh my God, what? Hahantingin ko yung hype na yun. Hindi ko naman alam na biyanan mo pala si Robert. Dinakawan mo ba siya? Babalik ko naman kaagad. Pero scam pala yung napasok ko. Hindi pwedeng maging sikreto to dahil ayoko magsinungaling sa asawa at biyanan ko. In lababo ka pa ba kay Gerald? Kung may nararamdaman man ako kay Gerald, gigil yun sa pagkabuisip. Dad, huwag mo naisipin yung June na yun. Wala ako sa mood. Ang ginagawa mo dito? Uhaw na ako. Ginagawa mo? Ang ginagawa mo? Ewan ko sa'yo. Di ba dapat ako yung nagtatanong yan? Ano? Lasing ka na ba? Di ba gusto mo rin naman? Hindi ko gusto yun. Mahal ko si Gina, di ko siya lulukohin. Para namang hindi ko mahal si Robert. Ang OA mo naman. Kiss lang yun. Hindi naman nakakamatay yun. Tsaka, ikaw rin naman may kasalanan eh. Anong kasalanan ko dun? Payami ka kasi. Kala mo ba hindi ko napapansin? Yung mga tingin mo sa akin. Tapos ngayon, nakit mo ako. Betsy, ano ba? Pwede ba tumigil ka na? Nababaliw ka ba? Umalis ka na dito. Pinapalayas mo ba ako sa sarili kong bahay? Relax. At yung sa kiss, huwag mo nang palakihin yun. Wala lang sa akin yun. Kapag nagsumbong ka, damay ka din doon. Kaya, kalimutan na natin yun. Okay? Mal! Ano nangyari sa'yo? Akala ko kuha ka ng beer sa kitchen. Inubos ko na rin. Mal, akala ko ba papakilala mo ako sa tatay mo at sa kapatid mo? I'm sorry, medyo na-busy na ako sa research, our anniversary event, but mabawi na lang ako. You know what? We can visit them tomorrow. Wala silang mahal eh. Sinundo sila ng mga kamag-anak namin sa probinsya. Pero pagbalik nila, magbabanding tayo ha. Excited na nga silang makilala at mayakap yung anak natin eh. Okay. Mal, okay ka lang ba talaga? Ngayon lang kita nakita uminom ulit. Walang problema, mahal ko. At kung may darating man at kakaharapin tayo, hindi yun makakasira sa pagsasama natin. Yan ang pangako ko sa'yo bilang asawa mo at sa daddy mo bilang manugang niya. Wala akong gagawin na ikakasira ng tiwala niyo sa akin. Hindi pa rin nahuhuli yung kriminal na yon. Kailangan ko ang tulong mo, Gerald.
Kailangan mahuhuli ang hype na June na yan. Panagutan niya mga kasalanan niya. Katulad ng ginawa mo kay Val. Sige po. Alam mo, galit na galit ako sa mga taong katulad nun. Inaasahan kita, Jared. Huwag lang siya magpapakita sa akin. Baka maubos ko ang pamilya nila. Sige po. Betsy, Dad wants us to work on this anniversary sale together. Para makaisip daw tayo ng mga paraan para makahatak pa tayo ng customer sa supermarket. Sabi nga niya mag-partner daw tayo para maging successful yung event na yan. Kaya bibigyan kita ng listahan ng mga company partners natin para alam mo kung ano sasabihin mo sa kanila. We need booths, we need money, and we need prizes. Para makakuha din tayo ng buy one, take one sa kanila. Naku, bongga FF. Caring-caring ko yan. Alam mo, Betsy, ako nagsuggest kay Dad na we work on this together. Alam ko kasing magaling ka. Mabilis ka matuto. Yun nga lang. Ano? Is there something you need to tell me about last night? Uy, ba't intense mo? Gusto ko lang malaman kung ano pinag-usapan niyo ni Dad. Did he tell you about this? And okay lang ba sa'yo that we work on this together? Oo naman. Alam mo, sabi ko nga sa daddy mo, ang dami ko natututunan sa'yo eh. Galing-galing mo kaya. Magaling ka rin, Betsy. You know, me and my dad believe in you. We believe na may potential ka. Pero hindi pwedeng maulit yung nangyari last time with our employee. Masyadong mainit ulo mo. Wala na lang hindi ko pinaalam yun kay Daddy. So I'm gonna give you a manual for our company policies. Gusto ko aralin mo. Para guided ka. You know, you need to learn how to respect our employees. Kahit gaano ka katalino, kagaling, kayaman, kung hindi ka marunong tumrato ng maayos, wala kang kwentang tao. Okay? Great. Bida-bidang impacta. Huwag mo akong tratuhin na tauhan mo, Gina. Balang araw, kapag ako ang pumalit sa posisyon ng asawa ko, kakawawain kitang hayop ka. Talaga? Hoy, ano ka ba naman? Ano nangyayari sa'yo? Para kang lukaret. Mamaya may makarinig sa'yo dyan eh. Pinangat ate si Gina sa bundong to para busitin ako. Hanggang dito ba naman sa bahay, dinadala niya yung pagiging boss niya? Kung makamando, kala mo naman siya yung may-ari ng business ng asawa ko. Akala ko ba bumibilib na sa'yo yung dalawa? Oo, Nay. Deserve ko naman na purihin nila ako. Inagalingan ko naman. Kung tutuusin, mas magaling pa ako dyan kay Gina. Eh kung dati nga, kaya ko mag-alaga ng uugod-ugod na matatanda, eh ngayon pa kaya? Kaya ko makipagsabahin sa kanya sa supermarket. Huwag kang papakabog ha. Lumaro ka lang. Tapatan mo si Gina. Ay, hindi ko lang siya tatapatan. Hihigitan ko pa. At balang araw, ako ang papalit sa posisyon ng asawa ko. At kapag nangyari yun, tatanggalin ko sa pwesto si Gina. Gagawin ko siyang kargadora. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo. Isa! Sa'yo talaga ng anak ko. Nay, hanggang kailan ba natin itatago itong sikreto na ito sa biyanan at asawa ko? Pati ako nagsisinungaling na ako sa asawa ko eh. Ipit na ako, Nay. Huwag ka nang magalit. Pasensya ka na talaga. Pero hindi pa kasi ito ang tamang oras. Habang tumatagal, lalong naging komplikado itong problema natin. Wala na akong may dahilan sa kanila. Habang lumilipas ang araw, lalong lumalala ang galit ni Dad. Nagpapatulong na nga siya na hanapin ka, Tay. At nagbabanta na siya na uubusin yung pamilya natin. Sobra namang yan si Robert. Oo, may atraso si Maricel sa kanya. Pero subukan niya saktan ng tatay mo o kahit sino sa inyo. Talagang magkakalabo-labo kaming dalawa. Nak, pasensya ka na. Pati kami ni Tolitz dumagdag pa sa problema mo. Mas mabuti pa siguro kung umalis muna kami dito. Ayaw namin mapahama kayo. Nak,
Nora? Marcel, ngayon ka lang ulit namin nakasama. Aalis ka na naman. Pumirmi ka rito. Hindi ako papayag na mawalay ka na naman sa amin. Diyot kayo, kuya. Stress ka pa tuloy dahil sa amin ni tatay. Ayaw ka balak ka. Kahit nandito kami ni tatay, mag-iingat kami at hindi kami magiging pabigat sa inyo ni Nay Nora. Tsaka, naghahanap na rin naman po kami ng trabaho ni tatay. Pasensya na kayo, Tay. Tolits. Nagsimula rin kasi ako sa sitwasyon na nagsisinungaling ako sa daddy ni Gina. Hirap na hirap ako itama yun eh. Ayoko namang isipin nila na pamilya tayo ng mga manloloko. Brother, you are. I have good news for you. Ano yan? Kausap ko yung owner ng Mighty Max Powder Detergent. Okay. Mr. Tan said he's willing to support our 20th anniversary buy one take one promo. Willing siya to have the best deal of our live selling. Oh. Very good. Galing yan yun ni Betsy, ha? Matagal na natin kaibigan si Mr. Tan sa negosyo. Oo naman, love. Oy, Gina, tapos ka na ba? Kasi sobrang excited ako, may i-announce din ako sa inyo. Na-convince ko yung Fresh Catch Sardines na magbigay ng 100,000 para sa raffle draw natin. O, di ba? Pak na pak! Galing, galing, galing. Galing mo talaga dyan, ha? No? Bilib ako sa'yo. Siyempre, ginamit ko yung ganda ko and yung charm ko. Kung kaya ni Gina, kaya ko din. Di ba, FF? Yes, FF. We're so proud of you. Thank you. Love! Ano nangyari? No, okay, okay. Nahihilo ka? No, I'm okay. Kahapon pang ganito ang pakiramdam ko, but I'm okay. Tingin mo lang sila, bidad. Hindi na ako intindihin, okay lang. Okay na yan. Sir, ano pa nangyari? Everything's fine, everything's Okay, samahan mo na. Dinala sa hospital si Dad. Check up. fine. Don't worry about it. Oh, ate. Huwag kayong mag-alala, ate. Okay na ako. Nangyari siguro yan dahil sa lahat ng stress na nangyayari. Ba't mo kayo naglalakad na ako? Pero Dad, sabi ho ng doktor niyo, huwag yung baliwalayin yung stress. Stress can lead to a wide range of health problems. Okay. Paano yung ating preparation para sa anniversary ng supermarket natin? Asikasuhin ko pa yun. Huwag niyo na pong isipin yon. Inaasikaso na po namin ni Gina yon. Tsaka, love, nandito naman ako. Pwede naman huwag ka na magpunta ng work araw-araw. Kahit bumisita ka na lang. Tsaka dapat sundin natin yung sinabi ng doktor mo. Ako na bahala. Sige na. Masyado naman kayong overacting. Halika na, pahinga na tayo. Anak muna kay ate, ha? Exagerada ka naman, Nay. Hindi pa. Buti naman. Salamat. Lintik naman kasi ang prinap-prinap mo yan. Paano ko bigla na lang matsugihan si Robert? E di napurdoy ka? Papayag ba naman ako maging luhaan? Sa wais at gulang ko na to, syempre hindi. Bro, ano nasa isip mo? Kakapera ba tayo dyan? Hindi lang tayo magkakapera. May ipoposisyon ko yung sarili ko para ako na may magmando kay Gina. Sasamantalahin ko tong pagkakataon na to para ako muna ang pumalit kay Robert sa pwesto niya habang nagpapahinga siya. At kung sakali mang hindi niya nakayaning bumalik, for example, umala yung sakit niya, sino bang papalit sa kanya bilang presidente? Ed yung asawa. At ako yun. Ito na yung simula para maungusan ko at gawing impyerno yung buhay ni Gina. Ano? Buhay yung tatay mo. At siya yung sinasabi ni Sir Robert na kaaway niya. Oo, bro. Naku, at may kapatid ka pa. Partner, anong balak mo? Paano mo to sasabihin kay Gina at kay Sir Robert na yung tatay mo ang mortal na kalaban ng biyanan mo? Bro, gustong-gusto ko na ipagtapat ang totoo. Pero yung nanay at tatay ko nagmamakaawa sa akin na huwag ko munang sabihin.
Gulong-gulo na nga ako eh. Tulad niyan, nabanggit ko na kay Gina na buhay ang tatay ko at may kapatid pa ako. Umaasa nga siya na makilala sila eh. Pero hindi ko magawa dahil nagmamakaawa kay nanay at tatay ko na huwag ko muna sabihin dahil ayaw nilang mabunyag yung sikreto. Maki, pairam ng bola. Balik mo, Benji, ah. Ako pala. Hindi naman natin masisisi si Aling Nora. Kahit naman matagal na nangyari yun at hindi naman makukulong tatay mo, pwede mo naman siyang tulungan. Hindi naman natin hawak isip ng biyanan mo. Teka, partner. Paano kung dahil sa sobrang galit ni Sir Robert, mapatay na yung tatay mo? Kaya ko naman siya protektahan dun eh. Ang sa akin lang, dapat harapin na ng tatay ko yung kasalanan niya. Hindi pati ako nadadamay sa kasinungalingan niya kay Gina. Kapag nasira ang tiwala sa akin ng asawa ko, hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Okay na. Thank you. Okay, thank you. Love, di ba sabi mo magaling ako? Sabi mo, mabilis naman ako matuto. Of course, of course. Di ba naniwala ka naman sa kakayanan ko? Eh, wala talaga ako sa'yo. Alam mo bang you have the characteristics to make it big? Oh, yeah. Alam mo, hindi madali ito. Tignan mo si Gina. It took her several years. Pasikot-sikot siyang pinag-aaralan niya yung marketing, advertising, yung inventory ng supermarket. Hindi madali. Pero ikaw, ang bilis, sandali lang. Very impressive. Very Thank you, impressive. love. Thank you. Nakikita mo yung mga sakripisyo ko para tulungan ka. Nakikita ko. Alam mo, pinag-uhusayan ko talaga kasi gusto kong pagkatiwalaan mo ko pag dumating na yung araw na mag-decide ka magpahinga. Maasahan mo ko. Alam mo, pagkatapos nung nangyari kanina, napaisip ako na baka dapat mas galingan ko pa. Love, natatakot kasi ako sa sinabi ng doktor. Sabi niya sobrang stress mo daw sa trabaho. Paano kung magkasakit ka? Paano kung may mangyari masama sa'yo? Love, paano kung mawala ka? Ayoko pagdaanan yung pinagdaanan mo nung nawala si Ma'am Minda. Love, sobrang sakit mo. Hindi ko kaya yun. Tana. Kaya huwag ka na umiyak. Alam mo, kung meron man tayo na-realize sa pagkamatay ni Ma'am Minda, yun ay maiksi lang yung buhay. Kaya sana alagaan mo naman yung sarili mo, love. Yeah. Alam ko mahal mo yung business mo. Pero, kailangan kong sabihan to bilang isang asawa na nagmamalasakit sa'yo. Ano kung magpahinga ka na kaya? What if mag-retire ka na kaya? Love, huwag mo sana mamasamain to. Ikaw lang na may iniisip ko eh. Tsaka madami ka na namang nagawa para mapalago yung business mo. Hayaan mo nang ako na yung mag-alaga sa pinaghirapan niyo ni Ma'am Minda. Actually, naisip ko na rin mag-retire. Pero iniisip ko siguro ang pagkatapos na lang ng anniversary celebration ng supermarket natin. Pero pagkatapos kong pakinggan ang mga valid points mo, I think I'm going to retire earlier. Ibig sabihin ba nun? Well, naisip ko na dapat ipaubaya ko na sa'yo at kay Gina
ang pag-aalaga ng ating supermarket. Pero huwag mo muna sasabihin na kahit pa kanino. Gusto ko maging secret ito and surprise sa kanila. Promise. Huwag kang makakaalam. Karamya ka. So para maka-attract tayo ng more customers sa supermarket natin, I think we should stick to an overall theme for the whole thing. And naisip ko, Filipino Fiesta. So kasama dyan yung mga special promos natin, our sales, and even our live sellings. And I think that for the 20th anniversary special program celebration, we should stick to the same theme. What do you think, guys? What do you think, Dad? I'll tell you what I think. I like it. And I approve it. Yay! Thank you, Dad. And at this point, gusto kong ma-involve sana si Betsy sa planning and execution. Diba? Napakaganda na training mo sa kanya. I'm sure she can deliver. Diba, love? Ay, nako. Love, carry ko yan. Alam ko yung hindi ka nang bitukan ng mga masa. Kaya dapat ako yung magtayo niyan. Yun eh kung papayag si Gina. No, I think it's a great idea. Diba sabi nga nila, 2 heads are better than 1. That's right. Humanda ka. Ilalampakas ko yung pagmumukha mo, Gina. Ipapakita ko kay Robert na ako ang karapat-dapat na pumalit sa kanya. Kung feeling mo mas maganda at mas magaling ka, well, you're not feeling well. Ayusin niyo yung pag-stapler sa likod, ha? Di pwede malaglag. Luwagan mo ng konti, Ban, para... Kailangan ganyan, okay? Okay. Yo! Alright. Oh, mahal. Hawakan niya, baka malaglag siya. Oh, sige, mahal. Kami na bahala ni Maki dito. Partner, yung ex mong parang Disney princess, pabanjing-banjing na mo, feeling artista. Tingnan mo to si Gina, kanina pa kilos ng kilos. Tapos tayo, nag-extend na ng OT para nang matapos to. Tapos siya, standing and sitting pretty. Gina! May budget ka ba para sa mga vloggers? Para naman mag-viral tayo sa social media. Ban, Betsy, that's a good idea. Pero I think we should just rely on our loyal customers to make us go viral. Hindi na natin kailangan ng paid promotion. Ano ba? Yung totoo. May bulsa ka ba sa balat? Napakuripot mo. Sige na! Man, feeling ko kasi pag nagbayad tayo, parang niloloko natin mga tao. Di ba? Aray? Ban! Nangyari? Ay, ako na. Alcohol nga! Uy! Kumuha nga kayo ng alcohol! Alcohol! No, I'm okay. Okay lang ba? Okay na. Natanggal ko na yung stapler. Oh, Asan na yung alcohol? I'm okay. Oh, alcohol. Baka may Aray ko, masakit. Alcohol lang yan. Ow. Mahal, pag-aating gabi na, umuwi na tayo. Matagal mo na hindi nakakasama yung anak natin dahil sa promo na to. Ano, pero mauna ka na, okay? Kasi sa makalawa na yung promo na to. Ayoko maramdaman ng suppliers and customers natin na napilay tayo dahil nagkasakit si Daddy. Okay? Sakit pa? Wala na nagdugo. Sige na! Ako na bahala kay Gina. Miss ka na, Gerald. Hindi ko iiwan yung asawa ko. Mahirap na. Baka may mangyari pa sa akin. Samahan mo nga ako, hugasan ko na lang. Sige lang. Magpakamatay ka sa pagod, Gina. Lahat ng tinatrabaho mo, lahat ng hirap mo at sinasakripisyo mo, sisiguraduhin ko na ako lahat ang aani niyan. Ma'am, tutulong ba kayo dito?
Sabi niyo kasi kanina sa amin natutulog kayo. Ha? Sorry po. Because of this promotional campaign? Đến tay mình đang cầm đây là sản phẩm bút kẻ mi già lâu trôi của Bebeco với cái thiết kế dạng bút rất là nhỏ gọn, đơn giản nhưng mà không kém cái phần thanh lịch. Với cái đầu ngòi bút rất là thanh mảnh, thiết kế dạng da sáp sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tạo dáng cho cái viên mắt của chúng ta, và cái bờ mi mắt được cong nhọn vọt và nhìn đẹp hơn. Cùng với cái khả năng bền màu lên tới 24 giờ đồng hồ thì chúng ta có thể tự tin hoạt động cả ngày mà không lo lắng về cái viền mắt của chúng ta bị nhòe hay là bị trôi hay là bị phai màu. Và đối với dòng Bebeco này thì mực nó sẽ ra rất là đều và không bị khô, không bị bết. Vì vậy mà chúng ta sẽ không sợ là bị lém mỗi khi mà chúng ta sử dụng cái dòng bút kẻ mi già lâu trôi của Bebeco này. Và đặc biệt với cái công dụng là nó sẽ có cái công thức đặc biệt chống nước, chống dầu và giúp sẽ giữ được nét vẽ được rõ ràng và không bị lém, không trôi trong suốt cả ngày khi mà chúng ta hoạt động. Và cái cách dùng thì rất là đơn giản. Chúng ta sau khi trang điểm các cái lớp kem nền và cái bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ kẻ cái bút kẻ mi già lâu trôi này. Và đặc biệt đối với cái sản phẩm Bebeco này thì nó sẽ được xuất xứ từ Hàn Quốc, và trọng lượng của mỗi bút kẻ mi già lâu trôi này thì có trọng lượng là 1 gram. Đó, ai là những cái tín đồ của kẻ mắt mi già lâu trôi thì chúng ta nên chọn cái dòng Bebeco này. Trên tay mình đang cầm đây là cái dòng kem tẩy da chết cho mặt số 1 hiện nay. Thì với dòng kem tẩy da chết Hàn Quốc Arahan được đánh giá rất là cao bởi cái khả năng không chỉ là tẩy các cái tế bào da chết mà nó còn sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng và mờ các cái vết thâm sạm. Với dòng kem tẩy tế bào chết Arahan có cái thành phần được chiết xuất 100% từ các cái loài trái cây và các cái nguyên liệu rất là tốt cho làn da như là dâu tây, đu đủ, dừa, dưa leo, mật ong, cam và oải hương. Thì đối với dòng kem tẩy da chết Arahan này thì nó còn có cái tác dụng tẩy các cái tế bào chết và có những cái tác động tích cực đối với cái làn da của chúng ta, như là sẽ dưỡng ẩm cho da của chúng ta, giúp da của chúng ta được mịn hơn và mượt hơn, và giúp cho cái làn da của chúng ta được mát da hơn. Và đối với dòng kem gel tẩy da chết Arahan là một cái dạng gel mềm dùng lột và tẩy các cái tế bào chết trên da của chúng ta. Và đối với cái sản phẩm độc đáo này thì nó sẽ giúp lột và tẩy các cái tế bào chết ở trên da, cái lớp tế bào chết ở cái da mặt hay là các cái vùng cứng đầu như là khuỷu tay, đầu gối, gót chân hay là bất cứ các cái chỗ nào trên cơ thể mà chúng ta muốn nó trở nên mịn màng, tươi sáng thì chúng ta có thể sử dụng cái kem tẩy da chết Arahan này.